Isang dalagita pinagsamantalahan umano ng isang binatang dayo sa Batangas. Ayon sa lumabas na resulta ng medical legal ni Leia, positibong ginakasa ang biktima. Ito rin ang ginamit na resibo upang maisampa ang kasong rape laban kay Jayron Aringo. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin daw po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Yan po, 4 years old pa lang iniwan ng ina. Inaaw ko po ngayon sa hirap. Kaya po, malama ang galit ko. Hindi po namin sila pinababayaan. Kung saan man po yung lakad na pupunta, naroon po ang presensya ko. Naroon po ang presensya ng aming service. At nito lang October 12, 2023, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Jayron. Dito na umaksyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU. Ayon sa CIDG-DSOU, top 2 city level most wanted ang suspect na si Jayron. Colonel, papaano ho nakarating sa inyo yung warrant of arrest? Saan ho nag-ugat itong police operation na ito, sir? Isang confidential informant na lumapit sa ating opisina. Binigay niya lahat yung mga detalye. Binirify natin sa ating e-warrant system yung pangalan. Doon, lumabas na may existing na warrant of arrest yung ating accused. Ayon sa nakalap nilang tip mula sa isang asset, nagtatago raw si JR sa isang apartment sa Quiapo. Wow, kuya! Magdasal ka na! Banda dito sa may kaliwa. Pag may nakita tayong bakery, dyan na yan. Dahil gagalugarin niya ng mga otoridad. Paano nyo natuntun itong suspect mula po sa Batangas City? Paano nyo sa sinurveillance at paano nyo nadiskubre na narito po siya sa lungsod ng Maynila? Bali, ito ay mga 2 linggo lang namin minalmanan dahil bago pa yung warrant of arrest. Nahirapan ba ang tropa? Hindi naman dahil siyempre may confidential informant tayo. So may nagpipid ng information. Kaya naman itong November 8, 2023, pinuntahan na ng mga operatiba ang itinurong bahay ng suspect. Minadmanan ng mga otoridad ang lugar. Kung positive, babalikan kita. Hindi, wala yan. Hindi, wala. Ilang saglit pa, biglang lumabas ang suspect na caretaker. Huli ka, kuya! KDG Contrali lang. Ha? Alam mo naman siguro na. Apo. Alam mo ba ang pag-iingat sa mga ganitong pwede ka rin magkaroon ng kaso, pwede ka rin makulong. Habang nagpapaliwanag ang operatiba, si Jayron biglang may isiniwalat. Aware naman po ako. Sa akin naayos na naman po. Nakipag-ayos na rin po. Ngayon nakipag-ano na rin naman po sa akin. Ngayon okay naman po. Paliwanag naman ang kinakasama sa bahay ng suspect. Wala raw siyang alam sa kaso ng binata. Hindi ko nga din ba Idiniretso sa PNP CIDG DSOU si Jayron. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang kapatid ng biktimang si Leia, kaya niya ito nakilala. Kasi sila yung tumatambay sa bahay. Kumbaga nakitropa sila sa akin. Pag naghahakot kami, doon pa natulog nga po sila doon eh. Marami po sila doon, mga magkakabarkada po. Sa kasong ibinibintang sa kanya, ang masasabi lang niya, Wala po, no comment po ako doon. itinanggi rin niyang pinagbantaan niya si Leia. Wala po akong pinagbabantaan tao. Wala po. Pero humingi siya ng tawad sa biktima. Kung ano po yung nagawa kong kasalanan, sorry po, yun lang naman po yun. Kung may nagawa man po sa anong kasalanan, humingi na lang po ang kapatawaran. Haharapin ko naman po kung ano yung sinabi. Ay naman po, di naman po ako nagtago eh. Sadyang nagtrabaho lang din po ako. Naharap sa kasong rape o paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law ang binatang si Jayron. No bail ang kasong ito at pwede siyang makulong ng mahigit 20 taon kung siya'y mapatunayang nagkasala. Sakali pong mapatunayang may sala, sakaling mapatunayang guilty, ano po ang karampatang parusa para sa suspect? Naku, mabigat po yung parusa niyan. Papasok po sa reclusion perpetua. Ano ibig sabihin nun? Makukulong yan ng more than 20 years and 1 day. Sa pagkakahuli kay Jayron, gumaan daw kahit paano ang pakiramdam ni Lola Mirna. Siyempre po, natutuwa. Panatag na yung loob niya. Wala nang kinatatakutan. Nahuli na. At para naman tulungang maghilo mga sugat ni Leia sa pangyayari, nakaagapay ang Violence Against Women and Children o VAUSI Committee sa kanilang barangay para tulungan siyang makapagsimula muli. Kasi na po
gumagana po yung loob, gumagana po sa pakiramdam. Sapat na po sa kanya yung nahuli po siya, yung pagbabayaran niya po yung mga ginawa niya.